Yo, what's up guys? Welcome back kung bago pa lang sa channel. What's up? Ako nga pala Saris. This is the part 2 kung paano mag-register ng inyong mga SIM card kasi medyo kompleto na po yung mga provide ng mga telco na website. So, link in the description yung telco ng tatlong telco. Liktad, sorry. Link in the description yung website ng tatlong telco na po pwede tayo makapag-register sa December 27. So, sa video na to, may mga katanungan tayo na sasagutin sa video na to na most pinakalaging tinatanong sa aking mga naunang video about dito. Unang-una sa lahat is unahin ko na siguro tong si need pa ba ng SIM serial number, kasi kung makikita mo dito sa post ni Madam Grace po or Senator Grace po, nandito sa pang-anim ang SIM serial number. So sasagutin natin yan kung need pa ba ng SIM serial number, kasi marami sa atin wala na yung serial number ng ating phone at maybe natapon na natin yung bahay ng ating SIM or burado na sa likod ng ating SIM. So sasagutin natin yan. Pangalawa na sasagutin natin, paano pag nasa abroad. Pangatlo is kung ilang SIM nga ba ang pwedeng i-register kada isang user. Pang-apat is paano pag keypad ng phone, walang pang internet, paano yon, So yun yung sasagutin natin mamaya. And then, ang ating panglima na ba? Paano pag walang ID? Yan yung talagang magiging problema mo kasi requirements yung valid ID. So, paano pag walang ID? Paano ka makapag-register? Paano mo i-register yung SIM card mo? Made-deactivate yan pag hindi nag-register. And isisingit ko na lang din siguro yung pagkakaiba ng existing saka new subscriber. So, umpisan na natin. So dito guys, need pa ba ng SIM serial number? So syempre, ang pinaka-best way para malaman is tanungin yung mga telco. Pero ang natanong ko lang is si Smart sa kasi dito, kasi hindi ko mapasok yung live chat support ni Globe. Hindi siya ganun sa Messenger to ha. Hindi siya ganun kadaling ma-redirect sa agent nila. Ewan ko kung bakit, Kasi may tatanungin ko sana about dito. Pero ang natanong ko lang is si Smart sa kasi dito. So assuming na ganun din ang magiging sagot ni Globe. So unahin na natin guys dito si Smart. Okay, so tinanong ko kay Smart, need pa ba ng serial number? So ang sagot ni Smart is simply no. So sabi dito, please be informed that the requirements needed for SIM registration does not include the SIM card serial number. Hope this guide you. So, ayun yan kay Smart. So, hindi kinakailangan ng SIM serial number. Ngayon, tinanong ko naman si dito, syempre makulit tayo. Kinakailangan natin ng other telco response about dito. And then, sabi naman ni dito, and shoutout nga pala dito kay dito kasi sobrang bilis lang nilang ma-access yung kanilang live chat support. So, thumbs up kay dito. Maybe dahil konti pa lang yung user nila. Hindi ko alam. So, ito yung sagot naman ni dito. So, tinanong ko, kailangan pa ba ng SIM serial numbers? Sagot ni dito, I understand Harris, hindi na po need ng serial number since online po ang registration. So, boom, panis. No? Hindi na po natin kinakailangan ng SIM serial number para makapag-register ng ating mga kanya-kanyang SIM kasi nga, yun nga, online. So, sila na yung mga bahalang mag-process niyan or magbabalidate kung ano yung mga dapat i-validate. And send din siya dito ng link para sa pag-register ng dito SIM nyo. So, link in the description yung mga link na yan. Okay, so mag-i-start siya December 27 ha. So, kung i-access mo siya ngayon, wala kang makikita dyan kasi hindi pa siya accessible ngayong December 25. So, December 27 sa mga susunod na araw. Ngayon, pangalawa sa mga question is paano pag nasa abroad? Siguro kung magamit ka ng roaming SIM, and nag-work ka sa abroad, ang kasagutan po dyan is kinakailangan pa rin mag-register. Okay? So, kinakailangan mong i-register ang iyong SIM card kahit nasa abroad ka, kahit wala ka sa Pilipinas, Kasi made-deactivate po yan kapag hindi na-register. Ngayon, yung deactivation naman na sinasabi is 180 days naman po yan, 6 months. So, sobrang habang panahon yan na palugit para makapag-register. Ewan ko na lang kung ano yung ginagawa mo. Bakit di ka nakapag-register sa 6 months, sa loob ng 6 months na yan. So, kung nasa abroad ka, register mo lang. Wala may problema kasi nga po website naman po yung ating pagre-registeran.
So, anytime, anywhere, pwede po tayo makapag-register kahit nasaang lugar po tayo. As long na may internet signal po tayo. Ngayon, pangatlo sa ating mga question is ilang SIM kada person ang po pwedeng i-register. So, about sa tanong na yan is unlimited po kahit ilan yung i-register under sa isang tao. Kasi ang importante po dito kasi is ma-register lang yung SIM. So, kahit ilan pa yan, pwede mong register under your name. And kung magkaroon man ng mga instances na manakaw, so simply report mo lang sa mga telco, sa Messenger. Mabilis naman sila makausap, pwera na lang kay Globe. Hope na magkaroon sila ng marami pa kasing pipiliin sa Globe kapag nag-message ka sa kanilang Messenger. So sana ma-improve nila yon. And then kay Smart at dito, walang problema kung magre-report ka ng mga nawalang SIM kasi madali silang mag-reply sa kanilang Messenger. So sa pang-apat naman na katanungan guys is paano pag keypad ang phone, paano natin po pwedeng i-register, no? So kung hindi touchscreen kung hindi touchscreen ang iyong phone at walang pang internet, keypad nga lang, pantawag, pang text lang ginagamit, paano yung inyong mga po pwedeng gawin? Siguro mare-recommend ko is makihiram muna ng touchscreen na phone. Ayan, or pumunta sa mga com shop kasi yung website po ang kinakailangan i-access. So, kinakailangan talaga natin ng may internet na phone para makapag-register, para ma-access natin yung site ng mga telco na to. So, hiram muna ng phone, punta sa com shop para mag-register. Yun po yung sagot natin dyan kung paano mag-register naman ang mga naka-keypad ang phone. Ngayon dito guys, paano pag walang ID, no? Wala ka nung mga nasa lista. Ilalagay ko pala sa description ng video na to kung na may katanungan kayo about dyan sa mga valid ID. Link in the description or ilalagay ko sa description yung full list ng tinatanggap nilang valid ID. So, eto. Paano pag walang ID? Unahin muna natin yung mga walang ID na minor. So, kung minor ka or kahit college ka na, wala ka pa ring or nasa legal age ka, wala ka pa ring valid ID. So, pwede mo munang iparegister siguro ang iyong SIM card under sa pangalan ng iyong mga guardian or parents. So, yun yung pinaka the best way, Pwede mong i-register sa ibang tao as long na mas may valid ID yung mag-register ng iyong SIM. So, kung may kakilala ka muna, makigamit ka muna ng kanilang mga ID and sila muna yung bahala mag-register. So, yun yung pinaka-best way. And kung gusto mo sa'yo nakapangalan yung SIM card, kuha ka muna ng mga valid ID. Siguro pinakamadali, postal ID, mga 1 month, meron ka ng postal ID. So, or TIN ID, ayan, pwede, mabilis lang din. And free siya sa postal ID kasi may babayaran ka pa na 500. So, kung gusto mo TIN ID, kuha ka lang sa, I think, BIR yun. No? So, mabilis lang naman. So, yung palugit naman dito sa SIM card registration is 180 days o 6 months. So, sobrang haba nun. And ayon din kay Senator Grace po, kung sakaling siguro magkaroon ng mga aberya about dito sa SIM card registration is mag-a-add pa sila ng another 4 months na extension aside from the 6 months na palugit. So, sobrang haba na nun or halos isang buong taon na rin yung palugit na yun. And mahaba na yun para makapagkuha ka ng kinakailangan mong valid ID. Actually, yung valid ID guys, napaka-importante yun na meron tayo kasi wala pa ngayong national ID. Sobrang tagal, no? Mahalaga na meron din tayong extrang valid ID kasi itong mga valid ID na to, hindi lang naman dito sa SIM card registration natin siya magagamit. Maraming mga transaction na kinakailangan talaga ng valid ID. So, highly recommend kumuha kayo more than one valid ID kung kaya nyo naman. Kung wala pa yung inyong mga national ID, nandyan sila TIN ID, postal ID. So, ako postal ID yung isa sa aking mga ginagamit talaga kung wala ka pang mga national ID yan. So, highly recommend na magkaroon kayo ng valid ID kasi nga, yan, hindi lang dito kasi mga transaction ngayon kinakailangan or nagre-require na ng mga valid ID. And, ganun lang kasi simple guys. And, ano pa ba? Last na isisingit ko siguro about sa question na to is kung napapansin nyo sa description dito, Smart saka Globe lang yung nakalagay. So, paano naman sila? GOMO SIM, Talk and Text, TM, ayan, and sino pa ba? Saan sila po pwedeng mag-register?
Okay, so ilalagay ko din sa description ng video na 'to kung saan naka-under yung mga SIM na yan. Like for example, si GOMO and TM, under po siya ng Globe. So sa Globe site po tayo magre-register. Ngayon kay Smart, ang under niya is si Talk and Text and Smart. So kapag magre-register kayo ng Sun, saka Talk and Text, kay Smart po kayo mag-register. So wala magiging problema. Sana nasagot ko yung mga katanungan nyo. And last pala na idadagdag natin is may mga nagtatanong pa rin about dito sa existing user and then new subscriber, no? So may nabasa kasi akong comment sa video ko sa part 2 na yung mga tinatanong niya kung yung mga bagong SIM lang daw yung ire-register and yung mga luma is parang naka-register na daw. So parang ganun yung pagkakaintindi ko doon. So lahat po ng SIM card guys is need i-register kahit saan mo pang gamit yan. Pang load, pang wifi. Yan, i-register lahat natin ng SIM card na kung hindi mare-register is madi-deactivate. Okay? So, ano yung pagkakaiba ng existing user saka non-existing, yung mga new user? Yung mga new subscriber na tatawagin is sila yung makakabili ng SIM card starting December 27 po. Okay? So kapag nakabili ka ng SIM card December 27, sa mga susunod na araw ng December 27 or next year, is yung mga SIM card po na yan is sila yung mga tinatawag na new subscriber and sila yung makakabili ng SIM na naka-deactivate mode. So hindi nila magagamit yung mga SIM card na yan hanggang hindi nila na ipaparehistro. Ngayon, tayo naman na existing user or nakabili na ng SIM, dati nang gumagamit bago ang December 27, is tayo yung makakagamit pa ng SIM hanggang matapos yung palugit. So, kapag natapos na yung palugit, pwede ma-deactivate yung yung SIM card natin. So, December 27, mag-start yung SIM card registration. So, tayo mga existing user is makagamit pa rin ng mga services ng mga telco. Kanya nga lang kapag natapos na yung 6 months or 180 days na palugit nila is pwede ma-deactivate yung phone natin. So 6 months naman yan, kaya napakahabang panahon para makapag-register ng ating mga SIM card. So sana na-gets nyo yung ibig kong sabihin doon. So kung may mga katanungan kayo guys na hindi ko na banggit sa video na to, i-comment lang kayo dyan sa comment section at pwede natin sagutin yan dito sa video na to. So, I hope na nagustuhan nyo yung video natin guys. Kung may mga katanungan po kayo again sa comment section, sasagutin po natin yan as long na wala yan dito sa ating video. So, yun lang sa'yo mga kaibigan. Again guys, this is Harry. See you again on the next one. Maraming salamat po. Peace.